Ika-22 Kabanata, Kasinungalingan tungkol sa Biblia. Napagtibay ko na lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos ay aatakehin sa panahong ito. Kaya makakarinig ka ng mga kasinungalingan tungkol sa Biblia, ang salita ng Diyos. Sasabihin nila sa iyo na ito ay hindi salita ng Diyos. Ang taong iyon ang sumulat nito, kaya ito ay salita ng tao. Sasabihin nila sa iyo na ito ay lumana, racist, hindi naaangkop sa kultura para sa kasalukuyang panahon, at hindi tumpak sa kasaysayan. Maaari kang makakita ng mga bagong bersyon o salin ng Biblia na nailathala na lumalapastangan sa salita ng Diyos. Nagbabala ang apostol na si Pablo tungkol dito. Nabubuhay ka sa oras na sinabi niyang darating. Isang panahon na ang mga tao ay ayaw makinig sa tamang doktrina, ang katotohanan. Dahil nangangati ang mga tao na makarinig ng iba maliban sa katotohanan, ginagawa nitong madali para sa Antikristo na hikayatin ka sa mga kasinungalingang gusto mong marinig. Ipangaral ang salita, maging apurahan sa panahon at wala sa panahon. Sawayin mo, at mangaral ka ng buong pagtitiis at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi sila makikinig sa magaling na aral, kundi may makati ng mga tainga, ay magbubunton sa kanilang sarili ng mga guro ayon sa kanilang sariling mga pita, at ihihiwalay ang kanilang mga tainga sa katotohanan at lalayo sa mga katha. Pangalawang Timoteo 4:2-4. Ngunit hayagang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang ilan ay tatalikod sa pananampalataya, na nagbibigay pansin sa mga espiritong mapang-akit at sa mga doktrina ng mga demonyo. Unang Timoteo 4:1. Nakikita na natin ang mga kasinungalingang ito sa trabaho ngayon. Narito ang mga halimbawa ng ilang modernong salin ng Biblia na nagbabago sa salita ng Diyos upang umangkop sa mga hangarin ng ating makasalanang kalikasan. Ang Inclusive Biblia, ang una egalitarian pagsasalin, hindi lamang pinapalitan ang mga panghalip na lalaki, muling inisip ng mga tagapagsalin kung anong uri ng wika ang nagdulot ng mga hadlang sa pagitan ng teksto at ng mga mambabasa nito. Ang Reina Santiago Biblia, na-edit upang maiwasan ang maling interpretasyon ng homophobic. Ang Bagong Tipan at mga awit, isang inclusive versyon. Ang mga kilalang scholar na gumawa ng gawaing ito ay tumutugon sa mga isyu ng kasarian, lahi at etnisidad ng mas direkta kaysa dati. Pinapalitan ng Une Bible de Femme, Biblia ng babae, ang patriarchal biblical translations ng feminist interpretations. Narito ang ilang kamakailang mga ulo ng balita upang matulungan kang makitang nagsimula na ang digmaan laban sa Biblia. Iminungkahi ng rugby chief na sipi ang Biblia ay hate speech. Ang Biblia ang tunay na pagtatangi sa pagsalungat ng Kristiyano sa pagkapantay-pantay ng pag-aasawa. Bakit muling isinulat ni Thomas Jefferson ang Biblia nang walang mga himala at muling pagkabuhay ni Jesus? Pinapakita ng discovery na hindi laging literal na tinanggap ng mga sinaunang Kristiyano ang Biblia. Atasan ang mga tagapaglathala ng Biblia na magdagdag ng mga babala na anti-Semitiko sa Bagong Tipan, sabi ng mga grupong Hudyo. Dahil sa masamang pagkapuot ni Satanas sa lahat ng bagay tungkol sa Diyos, ang salita ng Diyos na isinulat para lamang sa iyo, ang Biblia, ay ipagbabawal. Ayaw ni Satanas na basahin mo ang katotohanan, kaya susubukan niyang alisin ito. Ang pagbabawal ng Biblia ay nagsimula ng matagal bago ang rapture sa ilang bansa, at ito ay kakalat sa buong mundo sa panahon ng kapighatian. Sa kasulatang ito, nakita natin na ito ay isang problema para sa pinakaunang mga mananampalataya. Sinikap ng mga pinunong Hudyo na patahimikin sila at pigilan sila sa pagpapalaganap ng katotohanan tungkol kay Jesus.
Ngunit para hindi na sila magpakalat pa ng kanilang propaganda, dapat natin silang babalaan na huwag nang makipag-usap muli sa sinuman sa pangalan ni Jesus. Kaya't tinawag nilang muli ang mga apostol at inutusan silang huwag na ulit magsalita o magturo sa pangalan ni Jesus. Gawa 4, 17-18 New Living Translation. Marahil ay hindi mo iniisip na posibleng ipagbawal ang Biblia kahit na sa Estados Unidos. Nakalulungkot kang nagkakamali at hindi mo pinapansin. Tingnan ang mga kamakailang headline na ito. Ipagbabawal ba ng Amazon ang Biblia sa susunod? Ipinagbabawal ng Pinterest ang pro-life group live action, binablock ito bilang porn site. Ipinagbawal din ang mga talata sa Biblia. Tumindi ang pagbabawal sa mga Biblia at relihiyosong teksto. Ipinagbabawal ng China ang online na pagbebenta ng Biblia habang hinihigpitan nito ang mga relihiyosong kontrol. Ang labanan ng Google sa Biblia, ipinakita ng YouTube ang 16 na raang video ng Kristiyano author. Lalapastanganin ng Antikristo ang Diyos at magsasabi ng kasinungalingan tungkol sa Diyos, sa bayan ng Diyos, at sa salita ng Diyos. Siya ay nakikipagdigma sa mga Kristiyano, magkakaroon ng matinding pag-uusig laban sa anumang may kinalaman sa Diyos. Ang kasulatan ay nagsasalita tungkol sa Antikristo. Binuksan niya ang kanyang bibig para sa kalapastanganan laban sa Diyos upang lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan, ang mga nananahan sa langit. Ibinigay sa kanya na makipagdigma sa mga banal at upang talunin sila. Apokalipsis 13:6-7. Ang katotohanan ay ibinuhos ng Diyos ang kanyang buhay sa banal na Biblia. Ito ay salita ng Diyos. Isinulat ng tao ang mga salita, ngunit sinabi ito ng Diyos. Walang propesiya ng kasulatan na may pribadong interpretasyon, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, ngunit ang mga banal na tao ng Diyos ay nagsalita na pinakikilos ng banal na Espiritu. 2 Pedro 1, 20-21. Ang ika-6 na bahagi sa aklat na ito ay maraming detalye para tulungan kang maunawaan kung bakit ka magtitiwala sa sinasabi ng Biblia. Sa tingin ko, ito ay maibubuod sa isang paniniwala. Kung talagang naniniwala ka na nilikha ng Diyos ang langit, ang lupa, at lahat ng naririto, madaling makita na magagawa ng Diyos ang anumang bagay. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Genesis 1:1. Sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Lucas 1:37. Dahil walang imposible para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, tiyak na masisiguro niyang nasa isang aklat ang lahat ng kailangan niya. Upang tayo na kanyang mahal na mahal ay makilala siya at maligtas. Kilalanin si Jesus, ang salita ng Diyos, ngayon at talagang mapagtatanto mo na ang Biblia ay hindi lamang mga salita sa isang pahina. Ang salita ay nagbibigay buhay. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Gayon din sa pasimula kasama ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Kung wala siya, walang nagawa na nagawa. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. Ang liwanag ay nagniningning sa kadiliman at ang kadiliman ay hindi nagtagumpay. Ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa kaisa-isang anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Juan 1:1-5, 14.